Nitong mga nakaraang araw, medyo naglagi nga ako doon sa kabilang bahay para maglinis. Tapos umuwi muna ako ng apartment. Sabi ko, ay gusto ko magpahinga muna saglit, mag-recharge lang, and then babalik ulit ako doon. Kaso pagbalik ko naman dito, nakatulog lang ako. Tapos nakita ko, ay ang daming kailangang linisin. So uunahin ko na nga muna itong laundry area slash kung ano mang tawag dito sa area na to. Basta labas ng pintuan bago Naglaba pala kanina si Pinggoy habang tulog pa ako. So, ayan na nga yung mga nakasampay sa ibabaw na nakikita nyo ngayon. Then, dito naman sa opposite side naman ako magwawalis. Ito nga pala mga puting cabinet sa may gilid ng pintuan namin. Gamit na gamit namin yan kasi ang dami namin pinaglalagay dyan. Usually kasi nakaka-receive ako ng PM na baka daw i-let go ko na yan. Kanila na daw or ibenta. Ginagamit po talaga namin. Kaya pasensya na po. And yes, natambakan na naman ako ng mga parcel dito. And disclaimer lang kasi baka ngayon nyo lang ako napanood or ngayon lang dumaan yung video ko sa feed nyo, FYP ganyan. Affiliate po kasi ako kaya talagang marami akong product na nare-receive. Hindi ko naman yan mostly binibili. Kaya rin marami akong gamit sa bahay na kailangan kong gawa ng promotional video, kailangan ko pagtrabahuan. So, hindi pwedeng wala akong storage area talaga. So, initially, ang plan ko talaga is itong itim na metal rack. Kailangan ko siyang dalhin sa kabila. Kaso, inisip ko naman, sa dami ng mga parcel ko, saan ko naman ilalagay itong mga parcel na ito? Kaya sabi ko, sige, dito na muna yan. Kasi nga, as much as possible, gusto ko mag-all out talaga ng mga gamit na pwede kong dalhin sa kabila, dalhin na. Pero iniisip ko rin, kung kailangan namin dito sa apartment, dapat unahin ko na muna dito. So anyway, ayun na nga. At nire-arrange ko lang muna yung mga laman nito. Kasi parang ang sakit sa mata nga ng mga pagkakasalansan ng mga gamit dito. So ang gagawin ko, itong mga beige na storage boxes, ilalagay ko na lang sila sa upper layer. Alam mo, madalas kapag napapakita ko sa video, itong mga beige na storage boxes na yan, meron talaga nagtatanong ng link saan nabili. So, nabili ko po yan sa DIY Hardware sa mall. Mega box yung brand yan. So, I think sa mga department store, mabibili nyo yan. 30 liters yan. May gulong sa ilalim. Tapos, buy 2 pieces, nasa 475 kasi yan. So, naalala ko dati, nung nag-decide ako na bubukod na kami, yan yung storage boxes na binili ko para paglagyan ng mga kung anik-anik namin bago kami maghakot ng gamit. So, meron nga pala akong bago ditong natanggap na stove rack, color white. So, eto nga at inassemble ko na siya. Medyo malaki pala ito kasi may times na nagluluto dito sa labas si Pinggoy, lalo na kapag ayaw niyang amoy talaga doon sa loob ng bahay. So, dito siya nagluluto. Bago ko pala i-set up yung stove rack dito, ang dating nakapwesto dyan ay maliit na foldable na lamesa. Kaso, parang hindi namin siya masyadong nagagamit. Kaya sabi ko, i-fold ko na nga ulit yon, tupiin ko na lang, gamitin na lang pag kailangan. And then, ito na lang yung ilalagay ko nga dito sa area na ito. So, at least pwedeng magluto si Pinggoy dito. And you know what? Habang ina-assemble ko nga to, naisip ko na, ay, ang ganda ng quality niya. Hindi naman OA sa kapal yung bakal. Hindi siya pang heavy duty na bonggang-bongga kasi hindi naman ganun kabigatan yung mga bakal-bakal niya. Pero ang ganda niya. Naisip ko pwede na rin tong working area ko. Kasi kailangan ko talaga ng space kahit maliit sa bahay. Alam mo, from time to time, nawawala yan. Pero from time to time, bumabalik din naman yung space na sinasabi ko. Ang ibig ko lang sabihin is place na pwede akong mag-unboxing, makapag-video. Alam mo yun, kasi syempre bilang affiliate, kailangan ko talagang meron ako certain spot sa bahay na kung saan doon ako mag-video ng mga products na pinapromote ko. So, hindi pa ako sure dito kung ikakabit ko pa itong upper part niya. Kasi pwede naman pala kahit wala. Maganda rin naman kahit wala. Maganda rin naman kahit meron. Alam mo yun. Tapos maliban sa white, may black din ito. Basta ang ganda niya. Tapos habang busy nga ako dito, biglang parang umuulan-ulan, nagkikidlat pa nga dito. Kaya inalis ko na nga itong mga sinampay ni Pinggoy kasi feeling ko tuyo naman na siya. At saka ayoko nang mabasa ng ulan kasi baka maanggian. Sayang naman. So, pinasok ko na sila doon sa sofa, sa sala para kako matupi ko na. Ang tanong, maitutupi ba agad? Charot. So anyway, eto nga at ibinaba ko na yung buri blinds dito sa may aming gate para kahit papano lumakas man yung ulan, hindi OA yung pasok ng ulan dito sa may loob ng bahay. Diba? Pinagbubuksan ko na rin yung ilang mga parcel na natanggap ko dito. Karamihan talaga mga padala pero yung iba dito in-order ko nung 8/8 sale kasi yung mga like mga sabon ng anak ko,
toothpaste nila, shampoo, conditioner, in-order ko na siya online, pati hand soap. Then, itong mga karton, ifinold ko na nga para manipis lang siya, hindi takaw space, at saka para pag kinuha ng mga mangangalakal, hindi na sila mahirapan. Kasi dati, hindi ko talaga yan tinutupi. Nilalagay ko lang yung mga karton sa labas ng gate. Naisip ko, syempre, pagod na rin yung mga yun kakaikot-ikot sa area. At least man lang kung meron sila makuha na pwede nilang maibenta, gaya na lang ng mga karton, mga bote, at least lalagay na lang nila usually sa bangketa nila or sa bike, diba? Inangat ko na nga ulit yung buri blinds para mas maliwanag. Kasi parang dumaan lang yung ulan, nagpapansin lang ng very light. Alam mo, natutuwa talaga ako dito. Feeling ko, hindi ko na paglulutuin dito. Kasi usually, kapag nagluluto siya, hindi may iwasan, natatalsikan nga itong wall, diba? So anyway, sa ibabaw niya, nilagay ko na lang yung mga ginagamit ko pang unboxing, tas konting decor, and then dito naman, pwede akong dito, film ng mga promotional video. So, ito ngayon sinasabi kong wall na natatalsikan ng mga mantika every time magluluto dyan si Pinggoy. So, anyway, pupunasan ko yan mamaya and gawan ko ng paraan. And ang mas na-appreciate ko dito, meron siyang storage talaga sa ilalim. So, naglagay ako ng basket dito para sa mga bagong parating na parcel. Tapos, dito ko na lang pinwesto yung basurahan para kapag nag-unbox ako, at least diretso ng tapon yung mga wrapper. O, diba? May spot pa talaga siya dyan. And magto 2 years na nga kaming nakabukod. And alam nyo ba, ito yung isa sa mga gamit sa bahay na natanggap ko nung bumukod kami. So, medyo luma na nga siya. Pero kita mo naman, kakaunti pa lang yung sira niya. So, bumili talaga ako ng pamalit. And eto, same design lang talaga siya. Kita mo yung itsura ng bago at luma. And in fairness naman, gamit na gamit. Pwede pa talaga mapakinabangan yan. Kulang lang sa labas. Ayan na nga yung current update niya. Pero hindi pa ako satisfied. Medyo nasisikipan ako. Kaya naman, meron ako tinanggal dito, which is yung trolley cart. Para, ayan, kita na ngayon na meron kaming 2 cabinet dyan malapit sa pinto. So, ito namang maliit na drawer na to. Lagayan kasi yan ng mga kung anik-anik namin ni Pinggoy. As in, halo-halo yung mga nakalagay sa drawer na yan. And then, itong school bag ng panganay ko, dyan lang nakapatong para hindi na kailangang ipasok pa unless meron siyang mga assignment, yung mga notebooks lang yung ipapasok. And then, meron akong laundry basket na lang na nilagay dito. Kasi nga, yung tinanggal ko na trolley cart, ang laman nun, camping tent, camping chair, so dyan ko na lang siya inilagay sa ilalim. And kailangan ko palang mag-let go ng ibang gamit, like magbebenta ako ng ibang gamit kasi meron akong gustong bilhing cabinet for myself. Ayoko namang maapektuhan pa kung anumang income na meron kami. So kung ano lang yung meron kami dito, try kong mag-let go, and then kapag nakaipon na ako, tsaka ko bibilhin yung gusto kong cabinet. Mumurahin lang din naman yun, pero gusto ko lang siya. Then nakaramdam nga ako ng gutom, pumasok na nga agad ako. Eto nga si Pinggoy, nanonood pala siya dito sa aming projector. Tapos, nakaramdam ako ng gutom na parang nanginginig ako bigla. Pag ganon, feeling ko anytime pwede ako collapse. So, kumain lang muna ako doon. Nag-serve pa nga si Pinggoy sa akin ng menudo. And then, bumalik din ako dito kasi parang hindi pa ako satisfied sa ayos niya. So, naisip ko maglagay dito nung tira kong PVC na table cover. Kaso medyo bitin. At saka meron siyang mga scotch tape marks. Kasi nung natanggap ko to, medyo malaki siya. Tapos, nakarolyo siya ng scotch tape. Hala, kahit anong tanggal ko ng mga scotch tape marks, hindi talaga maalis. So, tinanggal ko na nga lang completely. And then, pinalitan ko na lang nung tablecloth ko na gingham. Tapos, meron ako ditong picture frame. Bala ko sanang lagyan siya ng family picture or something. Kaso wala naman ako makitang picture na kasya doon sa frame, kaya tinabi ko na lang siya. And then, pinunasan ko lang itong wall na ito. Ang ginamit ko dito, the Pink Stuff Miracle Paste. And, ayan na nga pala yung itsura niya so far. Alam mo, hindi lang halata, pero inabot ako ng mga 5 or 6 hours kakalinis dito. And so far, kahit papano naman, may improvement na siya. Mas umaliwala siya kumpara before, mas organized na siya. Marami lang talagang gamit, pagpasensyahan nyo na buhay affiliate, kaya ganyan po. But thank you for watching.